Tanghali na nang nagising si JC. As usual, wala naman siyang gagawin at wala naman kasi siyang trabaho. Hanggang sa biglang dumating ang kanyang ina na nanggaling pa sa palengke. "Anak, dito muna titira yung tita mo at yung anak niya ha. Nasunog kasi ang bahay nila kagabi. Naawa naman ako at wala na silang mapupuntahan. Kaya nagkusang loob na ako na patirahin sila rito." Hindi na lang siya kumibo dahil wala naman siyang magagawa sa desisyon ng ina. Maya-maya pa ay lumabas siya sa kanilang bahay at dumiretso sa tindahan kung saan palagi siyang nakatambay. Habang nakatambay, bigla na lang dumating ang kanyang mga barkada at niyaya siya na gumala. Kaso hindi naman siya pumayag dahil wala siya sa mood. At hindi nga nagtagal, naisipan na rin niyang umuwi para na lang magtanghalian. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang tita at ang anak nito. Hindi naman niya akalain na napakaganda pala ng pinsan niya. At parang natulala pa siya nang batiin siya nito ng magandang araw. Napangiti na lang siya rito. Ito na pala si JC. Ang laki na pala niya. Puna ng kanyang tita sa kanyang ina. Ngumiti na lang siya sa kanyang tiyahin. Pagkatapos, dumiretso na ito sa kanilang kusina at kumain na ng tanghalian. Nagawa niya namang ayain ng mag-ina na saluhan siya sa pagkain. Kaso tumanggi naman ang mga ito sa kanya dahil tapos na raw kumain ng mga ito. Nang matapos kumain si JC, tinulungan naman niya ang kanyang tita at ang pinsan nito para dalhin ang mga gamit nito sa kanilang kwarto. Hindi naman kalakihan ng bahay nila pero may 4 na kwarto ito. Nang matapos na sila sa pag-akyat ng gamit at pag-aayos ng kwarto para sa mag-ina, inaya naman niya ang pinsan niya na lumabas ng bahay. Kaso tumanggi ito dahil may gagawin pa raw ito. Wala nang nagawa si JC kaya lumabas na lang siya. Sakto naman na nakita niya si Carlo ron na nakatambay sa may tindahan, kaya inaya niya itong gumala. Sumama naman ito sa kanya. Wala naman silang ibang ginawa ng araw na yon kundi ang maghanap ng babaeng pwede nilang makilala at sumama sa kanila. Kaso sa dinami-rami ng dumaan na babae sa kanyang harapan, wala naman siyang gana sa mga babaeng yun. Naisip na lang niya bigla ang kanyang pinsan. Ang pinsan niyang chinita at may magandang figura. Kaya naman hindi nagtagal, napagpasyahan niya na umuwi na lang. Wala namang ganap ng araw na yun. Habang nasa tapat na siya ng kanilang bahay, nakita niya ang pinsan niya na lumabas sa bahay nila. Pareho pa silang nagulat sa isa't isa at nagkatitigan. Maya-maya ay yumuko na lang ang pinsan niya. Nahihiya pa siguro ito sa kanya. Tinanong niya ito kung saan ito pupunta dahil napansin niyang nakagayak ito. "May lakad ka yata, insan. San ka ba pupunta?" Tanong niya rito. "May trabaho po ako, kuya. Panggabi kasi ang trabaho ko bilang isang kahera dun sa isang grocery store. Mamayang 11 PM pa po ang uwi ko." Magalang na sagot nito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, napansin ni JC ang kakaibang ganda ng kanyang pinsan. Natagalan pa bago siya nakasagot dito. "Ganun ba? O sige, mag-iingat ka na lang." Bilin na lamang niya rito bago siya pumasok sa kanilang bahay at nadatnan niya ang kanyang ina na nagluluto habang ang kanyang tiyahin naman ay nag-aayos ng hapagkainan nila. "Andito ka na pala, anak?" Tanong ng kanyang ina. Tumango na lang siya sa kanyang ina at iniwan na niya ang mga to. Tumungo na siya sa kanilang banyo para maligo muna bago siya bumaba at kumain ng hapunan. Pagpasok niya sa banyo ay sinipat niya ang paligid. Naamoy pa niya ang shampoo sa loob at mukhang may gumamit nun. Kung hindi siya nagkakamali ay shampoo yun ng kanyang pinsang si Amelie. Hanggang sa dumako ang kanyang mga mata sa sampayan na naroon. Napangiti siya nang makita niya ang isang kapirasong tela na nakasampay ron. Basa yun at kulay pula. Sa hindi malamang dahilan ay dahan-dahan yung hinablot ni JC. Mukhang bago pa yun. Hindi siya nakapagpigil at kanya yung inamoy.
Parang may naghabulang paru-paro sa kanyang sikmura nang malanghap niya ang kakaiba, ngunit mabangong amoy ng kapirasong tela na yun. Halatang hindi pa nalalabhan, pero parang ayaw niya nang huminto sa pagsamyu dun. Habang ginagawa niya yun, kaagad niyang naalala ang figura ng kanyang pinsan. Napakabango mo, Amelie. Hindi niya napigilang sambitin, ngunit halos siya lang ang nakarinig. Maya-maya ay nagulat siya dahil biglang may kumatok sa pintuan. JC, pwede bang bilisan mo dyan dahil gagamitin ko rin ng banyo? Medyo malakas na wika ng mami ni Amelie. Opo, tita. Sagot ko na lang, pero ang totoo ay may iba pa akong planong gawin. Nang marinig niya ang papalayong yabag ng tita niya, sinimulan niya ulit amuyin ang hawak na kapirasong tela. Unti-unti ay nakaramdam siya ng kakaibang init ng katawan. Napapikit siya at sinimulang binuo sa isip niya ang nakakaakit na imahe ni Amelie. Ang pinsan niya na sobrang amo ng muka, ang mapula nitong labi at ang malaking hinaharap nito, na kahit hindi pa naman talaga niya nakikita, ay nasisiguro niyang nakakatakam talaga. At hindi nga nagtagal ay natapos na siya sa kanyang makamundong pag-iisip. Isinampay niya ang kapirasong pulang tela na hawak at hinayaan niya na lang ang naiwan naman siya dun. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang maligo. Pagkatapos maligo, pasipul-sipul pa siyang lumabas ng banyo. Habang papalabas ng CR si JC, nakasalubong niya ang kanyang tiyahin na nakatapis lang ng napakaikling tuwalya. Napakunot noo siya dahil nakatitig lang ito sa kanyang katawan at mas napakunot noo pa siya nang bumaba pa ang tingin nito sa towel na nakatapis sa kanya. Naani mo'y hinihintay nitong malaglag yun. Kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang sa kanyang tiyahin. Umiwas na lang siya ng tingin at dumiretso na lang siya sa kanyang kwarto para magbihis na. Pagkatapos niyang magbihis, ay sakto namang tinawag na siya ng kanyang ina para kumain ng hapunan. Bumaba na siya at dumiretso na sa hapagkainan para kumain. Habang kumakain, napagkwentuhan naman nila ng kanyang ina ang buhay ng tiyahin niya. Byudo na ang tiyahin niya at 2 lamang pala ang anak nito. Bale pinsan lamang ito ng kanyang ina at 2 pinsan naman niya ang anak nitong si Amelie. Bigla niyang naisip ang ginawa kanina. Wala naman sigurong masama kung humanga siya kay Emily dahil second cousin lang naman niya ito. Hindi rin naman siguro masama yung ginawa niya kanina sa banyo. Well, magiging masama lamang pag may nakaalam ng kanyang katarantaduhan. Kinabukasan, maagang nagising si JC sa panggigising ng kanyang ina. Halos hindi pa nga niya maimulat ang kanyang mga mata ng mga oras na yon. Ibinilin lang naman ito sa kanya ang bahay at aalis raw ito kasama ang kanyang tiyahin. Pupunta raw ang mga ito sa iba pa nilang kamag-anak. At baka raw hapon na makauwi ang mga ito. Noon naalala ni JC na silang 2 lamang pala ni Amelie ang maiiwan sa buong araw. Pagkaalis tuloy ng kanyang ina ay kung ano-anong bagay na ang pumapasok sa kanyang isipan. Naisip niya na baka may chance siyang makilala ng lubos si Amelie. Kaya naman excited siyang bumangon at tumungo na sa kusina kung saan nandun si Amelie na nagluluto para sa agahan nilang 2. Otomatikong dumapo ang mga mata niya sa hubog ng katawan ni Amelie. Wow! Umagang kay ganda ng tanawin na nakikita niya. Nakasando lamang kasi si Amelie at napakaikli pa ng suot nitong shorts. Nakaramdam naman siya ng init ng katawan habang nakatitig siya rito. Nagulat na lamang siya nang bigla itong lumingon at nakita siya nito na malagkit na nakatingin sa kanya. Bahagya naman siyang nahiya sa kanyang ginawa kaya umiwas siya ng tingin. Magandang umaga, Kuya JC. Nagulat pa siya nang batiin siya ni Amelie. Nahihiyaman ay nagawa pa rin niya itong ngitian. Tapos na ako magluto, Kuya. Pero maliligo muna ako bago kumain. Kung nagugutom ka na, pwede ka nang kumain. Wika naman ni Amelie. Hindi. Ikaw ang gusto kong kainin. Bigla siyang napailing sa naisip. Kaya tumango na lang siya kay Amelie dahil baka kung ano pa ang maisagot niya.
So kakain ka na ba kuya? Ipagsasandok na kita ng makakain mo. Wika naman ang pinsan niya. Hindi Amelie. Okay pa naman ako. Hihintay na lang kita. Sagot naman niya, kaya tumungo na ito sa banyo upang maligo. Siya naman ay matyagang naghintay sa kusina. Naupo siya sa bandang kaliwa ng hapagkainan, pagkatapos ay nag-scroll-scroll na lang siya sa kanyang phone. Matyaga siyang naghintay na matapos si Amelie. Kahit pa sa totoo lang ay nagugutom na siya. Pero kaya niya namang tiisin yun para kay Amelie. Sinadya niya talagang tumambay sa kusina. Para naman pag lumabas si Amelie ng banyo, makita niya ang alindog nito. Ilang minuto nga ang lumipas ay biglang lumabas si Amelie ng banyo. Napanganga siya sa nakitang itsura ng pinsan. Nakatapis lamang ito ng tuwalya, kaya napatigil si JC sa pag-scroll sa phone. Halos ayaw niya nang kumurap sa magandang tanawin na nasa kanyang harapan. Titig na titig siya sa kinaroroonan ni Amelie. Ang lagkit ng titig niya rito, at hindi niya namalayan na nakatingin din pala si Amelie sa kanya, na animoy nangaakit. Nawala na sa isip ni JC ang gutom na nararamdaman. Habang umaakyat na si Amelie sa kanyang kwarto ay sinusundan niya ito ng tingin. Pipinghiling niya na sana ay wag mawala sa paningin niya ang dalaga. Pero nang makita niya na unti-unti nang nawawala sa paningin niya ito, hindi na siya nakapag-isip ng matino at sinundan niya na ang dalaga sa kwarto nito. Nasa tapat na ng pinto si JC at akmang bubuksan na sana niya yun, nang bigla namang lumabas si Amelie. Nagulat naman si JC sa nakitang itsura nito. Agad na nahagip ng mga mata niya ang tuwalya na nasa sahig na. Hindi niya inaasahan ang bilis ng mga pangyayari. Kaya kahit gustong-gusto niya nang pumasok sa kwarto ng dalaga at ilak yun, mas minabuti niyang tumalikod na lang. Akmang aalis na sana siya ron nang bigla siyang pinigilan ni Amelie. Kuya, wag kang umalis. Nakangiting wika ni Amelie. Napalunok siya dahil sa ikinikilos ng dalaga. Nalilito siya at hindi makapaniwala. Pero kasabay nun, ay ang sobrang pagkasabik niya sa pwedeng mangyari. Napailing siya saglit upang tiyakin sa sarili na hindi pa naginip ang lahat. At nang tuluyan siyang hilahin ni Amelie, ay doon niya natiyak na malayo sa panaginip ang nangyayari at ang pwede pang mangyari. Unti-unting nabuhay ang bawat himaymay ng katawan niya. Naging alisto siya dahil ayaw niyang may makaligtaan sa bawat detalye na gagawin nila ni Amelie. At halos mapigil niya ang paghinga niya nang tuluyan ng ilak ni Amelie ang pintuan ng kwarto nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at ipinulupot ang braso sa kanyang leeg. At nangyari na nga ang bagay na gugustuhing mangyari ng kahit na sinong lalaki. At sino ba naman siya para tumanggi sa swerteng dumapo sa kanya? Kahit ano pa ang ugnayan nilang dalawa, wala na siyang pakialam dun. Ang mahalaga sa kanya ay makuha niya ang gusto niya. At syempre, maibigay kay Amelie kung ano man ang gusto nito sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nangyari na ang dapat mangyari. Hindi niya malilimutan ang itsura ng dalaga, na halos hindi na maipinta ang muka dahil sa sitwasyon na yun. Hindi lumaon, ay naabot na nga nila yung kaligayahan na pareho nilang inasam. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa, habang pareho silang nakahiga at lupaypay sa tabi ng isa't isa. Bigla namang nabasag ang katahimikan nilang dalawa nang magsalita si Amelie. May girlfriend ka na ba kuya? Tanong ni Amelie sa kanya. Wala. Matagal na akong walang girlfriend. Ikaw ba? Balik tanong niya rito, na animoy kinakabahan pa. Meron, at maraming beses na ring may nangyari sa amin. Sambit naman ito sa kanya. Bahagya siyang nagulat sa sagot ng dalaga. Hindi naman halata na meron na pala itong karanasan, dahil aaminin niya na medyo nahirapan siya rito. Pero nagkibit balikat na lang siya dahil hindi naman importante yon sa kanya. Nang mga oras na yon ay nagpa siya si JC na maligo muna.
Si Amelie naman ay tumayo na rin at nagbihis. Habang nasa loob ng banyo si JC ay sobrang lapad ng ngiti niya. Hindi niya kasi akalain na dadapuan siya ng ibang klaseng swerte ng araw na yon. Parang panaginip lang ang nangyari. Pero hindi. Totoong nakuha niya si Amelie. Kasabay ng saya ay may konti din siyang panghihinayang na nararamdaman. Kung hindi lang sana niya pinsan si Amelie, siguro gagawin niya itong girlfriend. O di kaya naman ay bubuntisin niya na lang ito upang maging asawa na. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na ng banyo si JC at bumaba na rin. Nadatnan pa niya si Amelie na nagwawalis sa loob ng bahay, na animoy wala lamang nangyari sa pagitan nilang dalawa kanina. Nagawa pa nilang magngitian at tiyak na iniisip din ito ang kanyang iniisip. Habang silang dalawa ni Amelie ay nanonood ng palabas sa TV, dumating naman ang kanyang ina at ang tiyahin niya. "Kumusta naman kayong dalawa dito?" tanong ng ina ni JC. "Okay lang naman po, tita." Sambit naman ni Amelie sa nanay ni JC. Nakita niya na marami silang dala, kaya kinuha niya na ang mga ito at nilagay sa lamesa. "Inay, ano po ba ang mga ito at bakit ang dami niyo namang dala?" tanong niya sa kanyang ina. "Mga pinamili namin yan ng tita Angie mo." Balik na sagot naman ng nanay niya. Habang si tita Angie naman ay nakaupo sa tabi ni Amelie at nagkukwento ng kung ano-ano. Maya-maya ay tumayo na si Amelie at nagtungo siya kung saan naroon si JC, na nagliligpit at magluluto na sana. Tinulungan naman siya ni Amelie sa pagluluto na animoy parang magkapatid sila. Nang matapos na sa kanilang pagluluto ay sabay din silang apat na naghapunan. "Amelie, wala ka bang pasok ngayong gabi?" tanong ni JC dito. "Oo nga, Amelie. Hindi ka ba papasok ngayon?" pahabol na tanong ng ina ni Amelie na si Tita Angie. "Hindi po muna, Nay. Masama po kasi ang pakiramdam ko eh." Matamlay na sagot nito. Lihim naman na napangiti si JC. Alam kasi niya na hindi talaga papasok si Amelie sa trabaho ngayon, dahil sobrang napagod nila ang isa't isa. At mas lalong lumuwang ang ngiti niya dahil alam niya na may mangyayari na naman sa kanila ni Amelie. Hindi nga nagkamali ng kutob si JC, dahil nga muling naulit ang nangyari sa kanila kaninang umaga lang. And this time, mas naging intense pa ang kaganapan. Ang wild pala ni Amelie sa kama. Game ito sa lahat ng bagay na gawin ko. Minsan ay tinatakpan ko na lang ang bunganga niya dahil baka marinig kami ni nanay at ni Tita Angie na mahimbing nang natutulog. Hindi na namin namalayan kung kailan at paano kami natapos at kung paano siya nakabalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay tinanghali na ng gising si JC. Linggo ng araw na yon. Habang bumababa sa hagdan si JC ay nakasalubong niya ang kanyang Tita Angie. Pareho pa silang nagkatitigan ng tiyahin niya. Siguro hindi naman masyadong matanda tignan ng tiyahin niya. Mga nasa 40 to 45 ata ang edad nito, kaya bakas pa ang magandang katawan nito. Binati ni JC ang tiyahin niya pagkababa niya. Pagkatapos, tinanong niya ito kung nasaan ang kanyang nanay. Sinagot naman siya ng tiyahin niya na nagsimba ito kasama si Amelie. Ibig sabihin ay tiyahin niya lang at siya ang naiwan sa bahay nila ngayon. Lumabas muna si JC sa kanilang bahay para bumili ng pangyosi. Doon ay nakita na naman siya ng kanyang barkada, kaya inaya siya ng mga ito na mamasyal. Dahil nga linggo ngayon at paniguradong marami daw babae sa plaza. Kaso dahil sa sobrang pagod niya, tumanggi muna siya na sumama sa kanyang kabarkada. Kaya pagkatapos niyang bumili ay umuwi na rin siya. Naabutan niyang naglilinis ng bahay ang Tita Angie niya nang pumasok siya. At parang ewan ba niya, hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung ano yung naramdaman niya nang makita niya yung Tita Angie niya na nakasando at walang panloob na damit. Medyo napatulala siya sa nakitang postura ng kanyang tiyahin.
Nagbalik lang ang ulirat niya nang mapalakas ang pagtawag sa kanya ng kanyang tiyahin. Hoy JC, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong sa kanya nito. Ha? Ano yun tita? Medyo naguguluhan niyang tanong. Ikaw talagang bata ka. Kabata-bata mo pa nawawala ka na sa sarili. Ang sabi ko, kumain ka na. Nakangiting utos nito sa akin. Medyo nahiya tuloy siya kaya nakayuko siyang pumunta sa kusina. Habang kumakain siya ay patuloy pa rin ang paglilinis ng tita niya sa kanilang sofa. Hindi naman niya maiwasang sumilip-silip sa gawin ng kanyang tiyahin. At hindi niya malaman kung ano ang dahilan o kung mali lang siya ng iniisip. Pansin kasi niya na parang inaakit siya ng ginang. Matagal-tagal siyang tulala sa pagkainan. Hanggang hindi na siya nakatiis pa, kaya bigla na lamang siyang tumayo at lumapit siya sa likuran ng ginang. Sa isang iglap lang, para siyang gutom na sawa na nakayakap dito. Nagulat naman ito sa kanyang ginawa. JC? Pero tahimik lang siya habang mas humigpit pa ang yakap niya dito. Sa tuwa niya ay hinayaan naman siya nito at hindi man lang pumalag. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang nagulat nang humarap ang ginang sa kanya at ang ipinagtaka niya ay kung bakit walang emosyon ang mukha nito. Bigla tuloy siyang natakot dahil baka nagalit ito sa kanya. Sino ba naman kasing lalaki ang bigla-bigla na lamang mangyayakap ng hindi naman malaman ang dahilan? Lalo pat hindi naman sila mag-asawa. Pero natuwa naman siya nang itinuro ng kanyang tita na bukas pala yung pinto at bintana nila. Kaya alam niya na ang ibig sabihin ng ginang. Kaya naman dali-dali siyang kumilos at isinara ang lahat ng pwedeng isara. Pagkatapos nun, dali-dali na siyang pumunta sa kung saan naroon yung tita Angie niya na matyagang naghihintay sa kanya. Hindi niya akalain na may pagkahilig din pala ang tita Angie niya. Maya-maya pa ay umakyat na ang ginang sa hagdan, kaya sinundan niya ito. Nang nasa tapat na siya ng pinto kung nasaan ang kwarto ng kanyang tita Angie, unti-unti niya nang binuksan ang pintuan. At tumambad sa kanya si tita Angie na nakahiga na sa kama. Napatulala siya dahil sa itsura nito. Pero saglit lang dahil agad din siyang kumilos at para siyang aswang na tumalon sa kama kung saan nakahain ng masarap na putahe. Wala na siyang sinayang na oras at kaagad niyang isinagawa ang bagay na tiyak makakapagbigay ng labis na kaligayahan sa kanilang dalawa. Napapangiti siya dahil panayang balikwas ng ginang na animoy hindi alam ang gagawin. Sobrang tagal na kasi noong huling may gumalaw sa tita Angie niya. Siguro ay maliit pa si Amelie nung namatay ang ama nito. Kaya siguro ganun na lamang ang pagkasabik na nararamdaman ng ginang. Habang papalapit na sila sa finish line, ay bigla na lamang nilang narinig ang boses ng kanyang ina na papalapit na sa kanilang bahay. Kaya biglang napatayo silang dalawa at dali-dali silang nagbihis na animoy walang nangyari. Habang papasok na sa pinto ang kanyang ina ay nagtaka naman ito kung bakit nakasarado yung bintana at pintuan ng kanilang bahay. At bigla itong binuksan ng tita Angie niya. Nandiyan na pala kayo. Walang ganang sambit ng tita Angie niya sa kanyang ina. Bakit sarado ang pintuan at bintana dito, Angie? Balik na tanong ng ina ni JC na parang nagtataka. Mainit kasi sa labas, Nay, kaya sinarado ko na lang muna yung pintuan at bintana. Pautal na sabat ni JC sa kanyang ina. Kita naman sa mukha ng dalawa ang labis na pagkadismaya dahil sa nabitin silang pareho. Pumasok na ang ina ni JC at bumalik na rin si tita Angie niya sa paglilinis ng bahay nila. Habang si JC naman, pumunta sa banyo nila at tinapos ang naudlot na kaligayahan. Hindi nagtagal ay natapos na rin si JC sa ginagawa niya. Kaya naisipan na lang muna niya na umalis ng kanilang bahay at sumamang gumala sa labas kasama ang mga barkada niya. Pare, nakikita mo ba yung nakikita ko? Tanong ng kaibigan ni JC na nakatitig sa isang magandang babae na may maikli na shorts at nakakrop top na damit. Lumingon naman siya sa tinutukoy ng kanyang kaibigan, kung saan nakaupo roon sa may sulok
at animoy may inaantay. Ang ganda niya pre, sambit naman ng isang kabarkada ni JC. Tahimik lamang na pinagmasdan ni JC yung babae. At nagulat siya nang may dumating pang isang babae. Parang pamilyar sa kanya yun, kaya naisipan niyang lapitan yun. At hindi nga siya nagkamali. Si Amelie yun, at katabi niya ang babaeng kanina pa nila tinitingnan. "O Amelie, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni JC na parang nagtataka pa. "Ikaw pala Kuya JC." "Wala lang, nakipagkita lang ako sa kaibigan ko." "Oo nga pala. Si Jessa kuya, kaibigan ko." Napatingin naman si JC sa kaibigan ni Amelie at kinamayan niya para magpakilala. "Ikaw kuya, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Amelie na pinutol yung moment nila ni Jessa. "Wala, gumala-gala lang ako." Sagot naman ni JC dito. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang mga barkada ni JC na uuwi na sila. Kaya naiwan na lang silang tatlo. Dahil ayaw niya pang umuwi, niyaya niya ang mga ito na mamasyal-masyal. Gabi na nang hinatid ni na JC at Amelie si Jessa sa bahay nito. At pagkatapos nun, sabay na rin silang umuwi ni Amelie sa bahay nila JC. Madami silang napagkwentuhan ni Amelie habang naglalakad sila pauwi sa bahay nila. Hindi rin mawala sa isip niya ang nangyari sa bahay kanina, kaya nakaramdam na naman siya ng init ng katawan. Kaya't parang pabiro siyang yumakap kay Amelie, at hindi kalaunan ay napansin din siguro ni Amelie na parang may bagay na gustong kumawala sa kanya. "Kuya naman hindi makapaghintay. Malapit na tayo sa bahay oh." Pilyang sabat ni Amelie sa kanya. Napangiti na lamang si JC sa sinabi ni Amelie. At pagdating nila sa bahay, sabay silang pumasok sa pintuan. "O andyan na pala kayo. Halina kayo at kumain na tayo." Aya naman ni Tita Angie na nag-aayos ng plato sa lamesa. Kaya dumiretso na silang dalawa sa kusina at kumain na rin silang apat. Pagkatapos nilang kumain, pumasok muna si JC sa kanyang kwarto habang si Amelie naman tinutulungan ng kanyang ina sa pagliligpit sa kusina. Maya-maya pa ay bumaba na si JC upang gumamit ng banyo. Ngunit sa gulat niya, dinatnan niya ang Tita Angie niya na naglilinis ng katawan doon. Halatang nagulat din ang ginang, pero maya-maya pa ay napangiti rin ito. Napalunok naman si JC, pero alam niya na ang dapat gawin. Tahimik siyang kumilos at sa isang iglap lang ay naisara niya na ang pinto ng banyo. "Tia, wag po kayong maingay ha," bulong niya sa ginang. At ang tanging naisagot lang ni Angie ay isang pilyang ngiti. Makalipas ang ilang sandali ay naghugas na si JC ng katawan at naghilamos na rin. Pagkatapos ay iniwan niya na lang si Angie na nakaupo dun sa sulok at animoy parang isang lantang gulay na hindi makagalaw sa ganoong sitwasyon. Nang makabawi ito ng lakas, ay bigla namang pumasok si Amelie na parang nagtataka pa sa itsura ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari, pero binaliwala na lang niya yun. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang Tita Angie niya, na nakangiti pa na animoy parang isang dalaga na na-inlove sa isang lalaki. Lumipas ang ilang araw na pinagsalitan niya si Amelie at si Angie. Para siyang naka-jackpot dahil anumang oras niya gustuhin ay meron siyang magagamit. Lalo na at nasa loob lang ng bahay nila ang mga ito. Isang gabi habang nanonood ng TV si JC, ay dumaan sa harapan niya si Amelie na nakatapis lamang ng maiksing tuwalya. Mukhang bagong ligo ito. Agad na namang namilog ang mga mata ni JC dahil parang sinasadya pa ng dalaga na bagalan ng lakad nito. Habang nakatingin sa kanya at namumungay pa ang mga mata. Napakagatlabi na lamang si JC nang tuluyang mawala sa paningin niya si Amelie. Hindi niya na tinapos ang pinapanood. Inoff niya na ang TV at agad na sumunod kay Amelie.
Pero bago yun, tiningnan niya muna ang paligid. Tumungo muna siya sa kwarto ng kanyang ina at nang matiyak na ligtas siya sa balak gawin, ay sabik niyang pinuntahan si Amelie. Tumambad naman sa kanya ang figura ni Amelie na nakatayo na parang hinihintay talaga siya. Nagkatitigan muna sila bago unti-unting lumapit si JC sa kinatatayuan ni Amelie. Hanggang sa nagkaroon na sila ng sariling mundo. Sa mga oras na yon, hindi naman nakita ng dalawa na may isang pares na pala ng mata ang nagmamatsyag sa kanila. Pero imbis na pigilan ng nangyayari ay sumabay pa ito sa ginagawa nila. Hanggang sa hindi na rin ito nakatiis at tuluyan na nitong binuksan ng pintuan. Nagulat si JC at Amelie nang makita si Angie na nakatayo habang hawak ang doorknob. Nakaramdam ng takot si JC dahil baka magwala ito at magsumbong sa nanay niya. Pero nang hindi ito gumalaw, ay tumayo si JC at lumapit sa ginang. Inalam niya kung galit ba ito sa kanya. Kaso mas nagulat pa siya nang itinulak siya nito pabalik sa kama. Maging si Amelie ay nagtataka sa ikinikilos ng kanyang ina. Pero hindi rin nagtagal. Nagkaintindihan din kami sa kung anong patmang mangyari. Napangiti na lang ako. Sa ganoong sitwasyon, naisip niyang napakaswerte naman niya sa mag-inang to. Nagising na lang si JC ng madaling araw. Nagulat pa siya nang makita niya ang dalawang babae sa kanyang tabi at nakahiga. Ginising niya ito at binigyan ng tag-isang halik. At pareho na silang nagbihis at bumalik sa kanilang kwarto. Tanghali na nang nagising si JC ng araw na yun. Ramdam niya pa ang pagod ng nangyari sa kanila kagabi. Pinilit na lamang niyang bumangon dahil sa nakaramdam siya ng matinding gutom. Pagkababa niya ay nagulat na lang siya dahil walang tao sa bahay. As usual, parang bumalik siya sa dati niyang gawi. Pero nabigla na lang siya nang biglang pumasok sa pintuan ng kanyang tita Angie at Amelie. Tinanong niya ang mga ito kung saan ito nanggaling. At ang sagot naman ni Amelie na nakahanap na sila ng matitirhang bahay. Nahihiya na raw kasi ang mga ito sa kanyang ina. Sa sinabi ng mga ito ay labis na pagkadismaya ang naramdaman niya. Kita naman sa mukha ni JC yun. Pero bigla siyang napangiti nang pahabol na sabihin ng kanyang tita Angie, "Pwede ka namang pumunta sa bahay pag nalulungkot ka." Wika nito at pangiti-ngiti lamang si Amelie sa sinabi ng kanyang ina.